Wala pong mga bago, kundi mga bagong mukha po na lagi natin nakakasama. Siyempre, mga bagong mukha lagi yan. Ayun, meron daw po. Ngitian niyo po yung mga katabi niyo ngayong umaga. Sabihin natin, kapatid, kumusta ka? Lagi ka bang okay? Ayan. Kaya. Kay. Leia. Ayun na po. So, good morning po muli sa mga nasa FB Live. So, pagpalain po kayo ng Lord. Ayan, tayo po ay may bagong kasama sa umagang ito. Kaklase ni Kiel. Yan, siya po ay si Glessy Serbigon. Glessy Serbigon, yan. At si Brother Rainiel Serbigon. Yan, maraming salamat po sa Panginoon. At meron pang isa. Yun yung kaklase ni Kiel, si Leia. Tayo nga. Ayan, kaklase ni Kiel, di ba? So, from campus ba? From campus. Amen, purihin ang Diyos dahil ang Panginoon ay patuloy na kumikilos, ginagamit ang bawat isang naghahayag ng salita niya upang ma-spread ang gospel sa ating kapaligiran, hindi lang sa ating kapaligiran, kundi sa ating mga nasasakupang lugar. Nasasakupan nating lugar talaga, di ba? So, tayong lahat ay tumayo, sabihin mo, ate, kuya, kumusta ka na ba? Kuya, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, tunay nga kaming nagagalak at muli ka naming nakasama. Nais naming ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik ay matatnan niya tayong gising. Ate Glessy, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, tunay nga kaming nagagalak at muli ka naming nakasama. Nais naming ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik ay madatnan niya tayo. Brother Rainiel Serbigon, kumusta ka na? Kumusta ka, kapatid? Sa pananampalataya, tunay nga kaming nagagalak at muli ka lang nakasama. Nais namin ipanalangin ang iyong mga upang sa kanyang pagbabalik ay madatnan niya tayo. Brother Kens, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, tunay nga kaming nagagalak at muli ka naming nakasama. Nais naming ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik ay matatnan niya tayong gising. Gising. Amen! Hallelujah! Tunay na ang sarap pong magkamustahan sa ating Panginoon at magbatian. Amen? So kami po ay nagpapasalamat sa presensya po ng ating mga bisita, si Sister Glessy, Leia, and Brother Rainiel. So dalangin po namin na kayo po ay hindi lang namin ngayon makasama, kundi ito po yung una namin na kayo po ay aming makakasama. Amen? So maraming salamat po sa Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. To God be the glory. Hallelujah.
So yan, sa umagang ito, tayo po ay maghanda para po sa pakikinig ng ating salita ng Panginoon. So kung meron po tayo mga Bible and mga Bible apps, ating pong kuhanin na at tinatawagan ko na po ang magbabasa po ng banal na salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Ayan, magandang umaga po. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat upang basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 1 verse 14 to 15. Amen po ba? Sabi po ng banal na salita sa verse 14, sapagkat obligado akong mangaral sa lahat ng tao, sa mga sibilisado at sa mga hindi, sa mga edukado at sa mga mangmang. Verse 15, iyan ang dahilan kung bakit nais ko ring ipangaral ang magandang balita dyan sa Roma. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa panibagong linggo na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggong pagpapala, sa isang linggong pagsama ninyo sa amin, Panginoon, na punong-puno ng inyong probisyon, ng inyong biyaya, Panginoon, at ang inyong pagmamahal. Panginoon, ang panalangin po namin sa umagang ito na anuman ang bigatin, anuman ang dalahin ng bawat isa, ay nagkakalob namin ito sa inyong mga palad, Panginoon, at hayaan ninyo na ang Santong Espiritu ang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isipan, Panginoon, upang ma-receive namin ng buo ang inyong mensahe para sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyong lingkod po, gamitin niyo po ako ng naaayon lamang sa inyong pinakadakilang layunin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Muli po, isang mapagpalang umaga, LCC. Ayan, after ilang months, nakabisita po ulit ang inyong lingkod sa Sunday service. Kasi ano po ako madalas po akong present sa mga sa mga events. Pero sa Sunday service parang ngayon pa lang po. Okay. So, bago po ako magpasimula, nagpapasalamat po muna ako sa Panginoon dahil ngayong March po, ayan, ako po ay 25 years old na. Ay, parang may nag-o-object. Sinabi ko 25 years old. Ako po ay 31 years old na. Ayan. About 25 plus 6 po kasi yun. Ayan. Ayan, so. Ayan, kaya po yung may mga gusto pong mag-abot. Kasi wala po ako sa birthday ko dito eh. Sa ako po sa March 18 po ako. Ayan, so kung meron pong gusto pwede na natin i-advance. May GCash number din po, ipopost ko po mamaya. Tsaka naman po salamat din po ako sa Panginoon dahil sa March 29, ayan, 8 years old na po ang inyong bunso, ang RMCC. Ayan, so nakaisang taon na rin po ako doon. At salamat sa Panginoon kasi nakita po namin yung provision ng Panginoon. No? Hindi na po kami nagne-negative nung papuri sa Panginoon. Malaking biyaya po talaga malaking biyaya po mula sa Panginoon na kasi dati po madalas po talaga kami na
na parang ano lang, meeting ends lang, breaking even na sakto lang, sakto lagi. Minsan kulang pero sa biyaya ng Diyos no, talagang pinagkakaloob po niya yung lahat ng pangailangan. No. Salamat sa tulong ng LCC, no. Salamat po sa inyong prayers para sa RMCC at iniimbitahan ko po kayo sa 29. Punta po kayo sa RMCC. Kaya lang baka wala ng tao dito. Huwag pumunta lahat. Pero kayo po ay malugod namin iniimbitahan sa aming anniversary. Maliit na celebration lang naman po. Doon lang po sa aming church. Okay. So, ngayong umaga po, tayo po ay nasa topic ng faith in motion. Sabihin nga po natin, faith in motion. Faith in motion. Okay. Sabi dun sa baba, preach the word. Meron po akong ibabahaging kwento sa inyo. Noong ako po ay nagtatrabaho pa, hindi naman malaki yung sahod. Hindi malaki yung sahod. Pero, kumbaga, mas malaki yung naitatabi ko kumpara doon sa mga katrabaho ko. So every time na sila may pangailangan, lagi silang sa akin na malapit. Pero naman ng ganito, ng ganyan. Ako po kasi, pag hawak ko yung pera, ano po nangyayari? Nagagasa sa pagkain. Pag nagawi po ako ng SM, kakain. Hindi po ba halata? Hindi po halata? Ayan. No, tapos, dahil po, ang gusto ko ay maitabi yung pera ko, so hinahayaan ko sila na pahiramin ko sila ng pera. Ngayon, itong mga katabaho ko na to naman, maayos sila magbayad kung anong date nila ibibigay, ganyan. Minsan, ako pa yung nakakalimot. Uy, may utang ako sa'yo, ah. Uy, may utang ako sa'yo. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi ko, ilista nyo lang. Pero ang nakakatuwa sa kanila, kasi hindi sila nakakalimot na sila may utang. No, pero ngayon po, na wala na po akong trabaho, ako naman po yung pautangin ninyo. Ako naman yung pautangin ninyo. Pero kidding aside, no, ngayong umaga, ang ating pag-uusapan po ay ito ating title. And Assignment to All for Transformation. Napapansin niyo po yung mga picture. And, medyo dinarken ko po kasi para makita yung Pero mamaya makita niyo po yung mga picture. Ayan, pero ayan, sa ating panimula po, ayan. Bago po tayo tumungo sa ating pag-aaralan, bibigyan ko muna kayo po ng background no, doon po sa Romans na letter ni Pablo. Now, according to the scholars, sabi nila, na sinulat ni Paul itong letter niya sa Romans around 56 to 58 AD. No, so ilang years after na namatay si Jesus Christ while staying in Corinth. So sinulat niya itong letter niya for the Romans na nasa Corinto po siya. Winter daw po nung panahon na yon. At during his third missionary journey, at nung panahon na yon, 20 years na pong Christian si Pablo. 20 years after po niyang na-convert, na-meet niya si Jesus Christ sa road to Damascus, hindi po ba? 20 years na po siya napipreach ng gospel. Now, at ito, sinulat niya to, 3 months preparing siya papunta sa Jerusalem. Kasi meron po silang naipon na mga kaloob para sa mga kapatid nila or mga kapanampalataya sa Jerusalem. No, at yung 3 months na yon, hindi daw siya masyadong busy na sana all. Sana all may maraming free time. No, pero hindi masyadong busy yung ministry, so naisip niya na sumulat sa mga taga-Roma. Bakit po kaya? Dahil itong Roman Church, hindi po siya tinatag ng kahit sinong mga apostles. Walang apostol, kahit si Pablo, hindi sila yung nagtatag ng church dun sa Roma or dun sa Rome. Sino po kaya yung nagtatag? No, sabi ng mga scholars, yung nagtatag daw po ng church sa Rome ay ito pong mga nakapakinig kay Peter nung day of Pentecost.
Natatandaan niyo po yun sa Acts? No, nung bumaba po yung Holy Spirit, tapos nag-speak in tongues sila, tapos marami yung nakapakinig at marami yung na-convert nung time na yon. So probably, most probably, yung mga taga-Roma na umattend doon sa Pentecost na na-convert at nakapakinig ng preaching ni Peter, sila yung nagtatag ng church doon sa Rome. Ayan. Tapos, di ba, sa Acts chapter 21, dito po pinakita na habang nagpe-prepare si Pablo para pumunta sa Roma, ay sa Jerusalem po pala, no, merong warning yung Holy Spirit sa kanya. No, na kapag ka siya ay pumunta sa Jerusalem, mayroon po siyang pinadala na isang prophet, kinuha yung belt niya, tapos tinali nung prophet yung kanyang kamay at paa. No, nasa sa Acts chapter 21 po yan. Tapos sabi niya, ganito yung mangyayari sa may-ari nung belt na ito pag pumunta siya ng Jerusalem. So pinigilan siya ng mga tao, umiiyak yung mga tao, huwag ka nang pumunta ng Jerusalem. Pero sabi niya, handa akong pumunta ng Jerusalem kahit pa buhay ko ang kapalit. No, so, sinasabi ng mga scholar, bakit sumulat si Pablo? Kasi probably, dahil di ba gusto po niyang mag-visit sa Rome, sabi niya sa letter niya, gusto ko kayong puntahan dyan para maibahagi ko rin yung mabuting balita dyan sa Roma. Kaya lang, may chance na baka hindi na ako makapunta, sabi ng mga scholar, sinasabi daw ni Pablo. So, kailangan ko nang sumulat. Kaya makita po natin, different yung message message ni Paul sa mga taga-Roma, aside doon sa mga ibang churches, sa Philippi, sa Corinth, sa Thessalonica, iba yung message niya. Ang message niya sa mga churches na to, puro pangaral, about sa church. Pero yung sulat niya sa Roma, about sa gospel. Kaya isa to sa pinakamahalagang book sa Bible kasi talagang concisely in-explain ni Apostol Pablo yung patungkol sa kaligtasan na plano ng Panginoon para sa lahat through Jesus Christ. No? Sabi dito, Guzik notes that this makes Romans somewhat different, sabi ko kanina, from many of Paul's other letters. While several New Testament letters focus mainly on specific church problems, and the Romans focuses more on God Himself and His great plan of redemption, explaining how both Jews and Gentiles are saved by grace through faith in Jesus Christ. Basahin po ninyo yung inyong mga Bible. Para po basahin po natin. Okay? So, punta tayo sa ating pinag-usapan kanina. Pero bago po yan, bigyan ko muna natin kayo ng background doon sa previous na verses. No? Sabi dito, sinimulan ni Pablo ang kanyang sulat sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang lingkod at apostol ng Panginoong Yesus na itinalaga upang ibahagi ang ebanghelyo ng Diyos. No, sinimulan niya doon, Paul. Sabi niya doon, no, na siya po ay tinawag para ibahagi yung ebanghelyo ng Panginoon. So, sumunod na verses, sabi dito, ipinaliwanag niya ang ebanghelyong ito ay ipinangako na noon pa. Sabihin, yung kaligtasan na meron tayo ngayon, doon pa sa Old Testament, planado na siya ng Panginoon. At nakatuon lahat ito, kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Na siya ay anak ni David, mula siya sa lahi ni David, at pinahayag na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. No, tapos yung sumunod na verses, nagpasalamat siya sa Panginoon, no? Dahil sa pananampalataya ng mga taga-Roma. Bakit po? Ano po yung sinabi, yung verse 11? Sabi na yung kanilang pananampalataya ay famous sa mundo. Bakit po kaya? Kasi sa gitna ng persecution, sumulpot yung Kristyanismo doon sa Roma. At sa mga sumunod na verses, no, na binasa natin kanina, sa verse 14 to 15, sabi dito, ipinaliwanag ni Pablo na nais niyang pumunta ng Roma. Para saan po?
Para saan po pupunta si Pablo sa Rome? Una, para palakasin yung loob ng mga taga-Roma dahil hindi pa po siya nakaka-visit talaga doon ever. Nasabi ko nga po kanina na hindi sila yung nagtatag ng church doon sa Rome. So gusto niya pumunta to encourage them and to share the gospel doon sa Rome. Kasi syempre, more harvest, hindi po ba? Na pag pumunta siya doon. Kaya sabi niya, sa verse 14, may pananagutan ako sa mga Griego at sa mga hindi Griego. No, sinasabi niya dito na meron siyang obligasyon na na ipahayag ang salita ng Panginoon sa lahat. No, at para sa kanya, ang pagtuturo at pagbabahagi ng mabuting balita ay isang assignment. Sabihin niyo nga po, assignment. Pag sinabing assignment po, ano po ibig sabihin ng assignment? Ano po? Ano po? May 150 po. Takdang aralin. Ano pa po? Task. Sinasabi ni Pablo na meron siyang task or meron siyang assignment na kailangan gawin doon sa Roma. At yun ay ang ibahagi ang salita ng Diyos. At bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ito rin yung ating assignment. Amen po ba? Nagawa niyo na po ba yung assignment niyo? Sa Panginoon. Pero ngayong umaga, alamin po natin, no? So, paano ba natin mafulfill yung assignment na ito na ipanagkaloob sa atin to bring transformation hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating church, pati sa ating community. Handa na po ba tayo? Amen. So number 1, for us to fulfill this assignment, kailangan po nating ma-recognize that itong assignment na ibinigay sa atin ng Panginoon is a divine obligation. No, sabi po dito, Paul continues to talk about his attitudes and reasons for ministry. Sinasabi ni Pablo dito, mula sa verse 11, di ba sinasabi niya na, gusto kong pumunta dyan sa Roma para i-encourage kayo. Gusto kong mangaral ng salita ng Diyos dahil ito ay aking obligasyon. Sinasabi dito din ni Pablo na gusto kong magpunta dyan hindi dahil masaya magmisyon. Hindi dahil maganda yung ministry. Hindi dahil meron akong personal na motibo kung bakit ako pupunta dyan. Sinasabi niya na ang kanyang ministeryo na ginagawa ay obligasyon or assignment sa kanya ng Panginoon. No, ang ginamit na word, na Greek word doon po sa word na obligation, ay ophiletes. Ibig sabihin po ay debtor. May utang. Sino pong may utang? Parang natahimik po kayo Saan sinabi utang Na sinasabi dito ni Pablo, pinapakita dito ni Pablo na siya daw po ay merong utang. No, at yung ophiletes na word, ibig sabihin po nito, it is commonly used for financial debt. May utang kang pera. Or meron kang legal obligation. Or something you must pay. Meron kang kailangang bayaran. No, Paul did not see the ministry as a choice, but as a debt to pay. Bakit po? Ano yung buhay ni Pablo bago siya naging misyonero? Isa siyang persecutor. Isa siyang manguusig. Kalaban siya ng church. No? Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Binago siya ng Panginoon, hindi po ba? Niligtas siya ng Panginoon. God saved him, changed him, and entrusted him with the gospel. Now, therefore, sabi dito, he knew he could not keep the message to himself. And he had to pass it on. No?
na napakaganda na sinasabi niya na utang ko to sa Panginoon. Itong buhay na meron ako, itong ministry na ginagawa ko, hindi ko to gusto. Hindi niya gusto yon. Pero obligado siya gawin yon. Kasi pinagkakautangan niya ng kanyang buhay, yung mismong gospel. Sabi po dito, transformation begins when we accept the divine obligation to preach the gospel. Na magsisimula yung pagbabago. Kung mauunawaan natin mga kapatid, na yung pagpapahayag ng ebanghelyo ay ating utang sa Panginoon. Na ito ay hindi lang isang option, kundi isang obligation. No? At kapag tinanggap natin ito mga kapatid, magiging mas malinaw sa atin na yung biyayang natanggap natin mula sa Panginoon ay hindi lang dapat nakatago sa atin. No? Kasi mga kapatid, tama ba? Regalo ng Panginoon sa atin eh. Libre natin itong tinanggap. At maunawaan natin na pinagkakautangan natin ang ating buhay ang Panginoong Jesus. After all He has done, no? Na binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, para iligtas tayo mula sa kamatayan. Why not gamitin natin yung buhay natin? No? Bilang kanyang mensahero nung kanyang mabuting balita para magkaroon ng pagbabago, para magkaroon ng transformation sa ating community. Na kung paanong binago ng Diyos ang ating buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nais din niyang gamitin tayo upang dalhin yung same na message na nagbago sa ating buhay. Sino po dito yung binago ng Ebanghelyo? Lahat tayo binago ng Ebanghelyo. Kung hindi tayo binago ng Ebanghelyo, wala tayo sa mga upuan na yan. Nasaan kaya tayo? Sa ibang upuan tayo. Yung iba na sa kama pa. Natutulog, no? Pero let's accept this calling. Let's accept this assignment. Dahil ito ay divine obligation sa atin ng Panginoon. Tayo ay gagamitin niyang instrumento upang magdala tayo ng pagbabago, upang magdala tayo ng pag-asa at ng kaligtasan doon sa buhay ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Number 1, assignment of divine obligation. Ayan. Sabi ni David Guzik, Paul was a tireless evangelist. No? Working all over the world because he believed he had a debt to pay. Meron siyang utang na kailangang bayaran at pinagkakautangan niya yung mundo. Isipin natin mga kapatid, tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi dahil masaya mag-ministry. Masaya po ba mag-ministry? Ay, masaya. Masaya mag-ministry, masaya. Masaya, pero nakakapagod. Amen po ba? No amen. Kasi masaya eh. Pero di ba, it will cost us something. Lakas natin, yung time natin, even our treasures. No? Pero isipin natin that we have a debt to pay. Hindi natin mababayaran yung pagkamatay ng Panginoong Jesus. Mababayaran natin yon kung ibabahagi natin yung kanyang mabuting balita sa buong mundo. That's number 1, assignment of divine obligation. Number 2, for us to fulfill this assignment, we must accept that we have to share the gospel to all. Hindi lang to many. Hindi lang to my family. To all. Number 2, audience without exception. Paul was expressing his responsibility to the educated and uneducated, the sophisticated and the simple, the privileged and the unprivileged. Ano pong sinasabi ni Pablo dito, mga kapatid? Sinasabi niya dito na meron siyang responsibilidad, meron siyang pananagutan sa lahat ng tao. Hindi lang sa isang grupo. Noon po kasi, bakit sinabi niyang Greek and barbarians? Sinabi niyang Greek kasi nung time na yon, mostly Greek yung mga tao. Kasi sila ay nasakop ng Rome eh. So most of them, ang na-embrace nilang culture ay pang-Griego.
from literature to arts, even the language. Kaya nga yung ating New Testament ay, ang original niya ay Koine Greek, hindi po ba? Kasi that time, that moment in time, ang ine-embrace nilang pamumuhay ay pang-Griego. At pag sinabing barbaro or barbarians, ito naman yung mga hindi Griego. No? Sinasabi dito, it's a responsibility of Paul to spread the good news even to the uneducated. Even dun sa mga walang pinag-aralan. Even doon sa mga simpleng tao lamang. Even doon sa mga privileged and unprivileged. No? Sinasabi niya dito that the gospel is the great equalizer. Paano ba natin sinabing it is a great equalizer? Because sa gospel, mga kapatid, pantay-pantay tayo. Walang boss, walang supervisor, walang entry level, mahirap, walang mayaman, naka-PhD ka man, naka-masters ka man, o hindi ka naka-graduate, sa gospel, pantay-pantay po tayo. Sabi dito, because every human being is equally lost without it. Lahat tayo ay ligaw kung wala ang gospel and equally saved by it. Ano pong ibig sabihin nito? That the gospel is for all kinds of people. No, hindi tayo mamimili. Ay ito lang nakapag-aral lang yung yung shasharan ko ng gospel. Ay ito lang may pera. Ito lang sabi, meron pong nagkwento sa akin yung isa naming leader. Doon sa dating lang church, sabi daw nung pastor nila, wag naman tayong puro sa sardinas. Doon din tayo sa mga tuna. Ano yun? Sabi niya, ibig sabihin niya, doon naman tayo mag-mission sa mga mayayaman, sa may mga pera. Wag daw puro sa mahihirap. Without knowing na itong mga unprivileged, underprivileged na mga tao, sila yung may kailangan ng pag-asa. Sila yung kailangan na makarinig nung gospel para mabago yung kanilang mga buhay. Hindi tayo mamimili. Even si Paul, hindi siya namimili. Kung sino yung kaya niyang share ng gospel, siya share niya ng gospel. At yun yung maging example natin on how to preach the gospel. Sabi dito, if the gospel is for all, our mission must include all. The transformation accelerates when the church refuses to exclude anyone. Meron po kaming professor sa Bible School. Ang subject po namin ay effective evangelism. Tapos ang sabi niya doon, meron siyang heart doon sa mga LGBTQ. Na-assurean sila ng gospel. Bakit daw po? Kasi most of the churches, ini-exclude sila. Pag pumasok sila, sige, ito po, imagine ninyo, may pumasok po dyan na isang mahaba yung buhok, nakabihis pang babae, tapos boses lalaki. Ano pong magiging reaction natin? Titignan mo, no? Ano ba yan? Bakit may ganyan dito? Most of the churches ganon. Saliano po ba ganon? Dapat hindi. Hindi po ba? Ano po sinasabi dito nung professor namin? That most of the churches, sila yung nagiging cause kung bakit lumalayo itong mga taong ito na makapakinig ng mabuting balita. Kasi nararamdaman nila, they are being judged. Na sila ay hinuhusgahan, pagpasok pa lang, nakatingin na yung mga tao. Siyempre, next Sunday, di na ako a-attend. Hindi na ako a-attend dyan kasi hinuhusgahan ako. Ano pong sinasabi dito, mga kapatid? Lahat tanggapin natin. Let's open our doors to everyone. Let's share the gospel to everyone. Kasi lahat tayo, mga kapatid, lahat naman tayo niligtas lang din ng Panginoon. At utang natin yun sa Panginoon kung ba tayo naligtas.
Kaya sinasabi ko kanina, it is our debt to pay sa Panginoon na ibahagi sa lahat. Kasi everyone deserves to be saved. And in Jesus Christ died for everyone. John 3:16, for God so loved the world. Hindi naman sinabi ng Panginoon na na namatay lang siya para sa mga disipulo. Hindi lang para sa mga pinili, hindi lang para sa mga Hudyo. For the whole world. Ipamuhay natin yun, mga kapatid. Let us realize that everyone needs Jesus. And everyone needs to hear the gospel and to be transformed by His word. Amen po ba? Ipapalakpakan natin ng Panginoon. No? Tayo ang magdala ng mabuting balita. Hindi tayo yung magiging dahilan para itaboy natin yung mga tao palayo sa katotohanan ng Biblia. Number 2 yan. That's number 2, audience without exception. And last point, number 3, for us to fulfill this assignment, we must be actively ready to preach the good news. Number 3, active readiness to preach. Nakita niyo po yung mga picture? Ginamit ko po yung mga picture natin sa loop. Nakita niyo po ba? Salamat sa Panginoon, no? Kasi marami sa atin ay ready na i-preach yung gospel. Tignan niyo, palakpakan nga pala natin ng Panginoon, no? No? Marami yung tumutugon doon sa pagtawag ng Panginoon. And really, God commends everyone na talagang tumutugon doon sa panawagan ng Diyos na ibahagi yung kanyang salita. No, Paul was determined to preach in Rome although he knew great danger await him there. 'Di ba? Tulad po ng binanggit ko kanina na pag pumunta si Pablo doon sa Jerusalem, ano pong gagawin sa kanya? Dadakpin siya, kukulong siya, at dadalhin siya doon sa Rome para doon siya lilitisin. No? So kahit gano'n yung mangyayari sa kanya, ready siya. Kahit anong panganib yung dumating sa buhay niya, he is ready to preach the gospel. Yan. Sabi po dito, life had one value. Life had but one value for Paul. At ano po yun? Sabihin nga po natin. To do God's work. No, nakikita niya na yung tunay na halaga ng kanyang buhay ay hindi magpayaman. Ang halaga ng kanyang buhay ay hindi tumaas yung kanyang estado sa buhay. But to do God's word. No, at dahil sa kanyang masidhing pagnanasa na talagang paglingkuran ng Panginoon at paglingkuran yung mga tao na nasa sa paligid niya, no, para lang ibahagi yung mabuting balita, tiniis niya makulong. Tiniis niya na mabugbog. Tiniis niyang kinuyog siya. Pinagbabato. Na shipwreck pa sila. Nasira yung barkong sinasakyan nila. Humarap sa emperor. Humarap sa hari. Pinugutan ng ulo. Just to share the gospel. Sabi po dito, Paul knew that to live is Christ and to die is gain. No, sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21. Ano pong ibig sabihin nito? To live is Christ. Na ang rason ng kanyang buhay ay si Kristo. At ang mamatay ay kapakinabangan. Bakit? Kasi makakauwi na siya sa heaven. No? Ito yung maging natin, ito yung maging heart natin, mga kapatid. No? So yung buhay natin ay ialit sa Panginoon. Hayaan natin na magpagamit sa Panginoon. Let's be ready to preach the gospel. Pero paano po tayo magiging ready? No? Bibigyan ko po kayo ng 5 na points kung paano ba tayo magiging ready to preach the gospel. Number 1,
How can we be ready to preach the gospel? Number one, remember your testimony. No? Be ready to share. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa akin? Ikwento natin sa kanila. Ano ba ako noon? Ano yung buhay ko dati? Ano yung buhay ko nung nakilala ko si Kristo? At ano yung buhay ko ngayon? Sabi nga nung professor namin sa Effective Evangelism, our testimony is one of the greatest tools to evangelize. Kasi may proof amen po ba? May proof na talagang binago ng Panginoon yung buhay natin. No? That's number one, remember your testimony. Number two, examine the gospel message. Siyempre, ano ba yung i-share natin? Hindi ba? Siyempre yung gospel. So hindi lang natin babasahin yung Biblia, kundi i-examine natin ng maayos, ng maigi. Pag-aaralan nating maigi. No? Understand the core message of salvation. Diba? Human sin, Christ's sacrifice, and the offer of forgiveness and new life through faith in Christ. Kasi ito yung ibabahagi natin sa mga tao So, kailangan nating pag-aralang mabuti. No, para yung mensahe ay maibigay natin sa kanila ng maayos at naaayon sa Biblia. Number two, let's anticipate opportunities. No? Maging attentive tayo sa mga everyday na conversation natin with other people, sa mga workmates natin, sa mga classmates natin, sa mga kapitbahay natin. Kaysa pag umaga, eto na nga, sis. Kaysa yun yung bungad natin, hindi ba? If merong opportunity, let's be attentive. Kahit lang natin, kahit pasundot-sundot lang dun sa usapan. Kung paano tayong binago ng Panginoon, kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Na kung paano tayong sinusustain ng kanyang grasya. Let's look out for those opportunities na pwede nating ibahagi ang salita ng Diyos. Number 4, syempre, let's depend on God for boldness. Hindi natin kaya kung sariling kakayahan lang natin. Amen po ba? And let's ask God for courage and confidence to speak about Christ without fear and hesitation. Ito po yung lagi kong panalangin, no, sa ating churches, sa RMCC, sa LCC, na magkaroon tayo ng boldness to preach the gospel. Sabi nga ni Pastor Arnel, hindi lang daw dapat mga pastor yung nag-share ng gospel. Dapat lahat daw po tayo. Hindi lang tayo taga-butas ng upuan. Hindi lang tayo taga-ubos ng pandesal pagkatapos ng service. Taga-ubos ng kape. Dapat tayo rin ay nag-share ng gospel. Kaya po ba natin? Kaya natin yun if we depend on God for boldness. Then number 5, last point, yield. Yield when doors open. When God provides an opportunity, go. Huwag na tayo mahiya. Di ba sabi nga ni Paul dun sa verse 16 sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Hindi ako nahihiya na ibahagi yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi ito'y nagbago sa akin. Ito'y nagbigay ng bagong buhay sa akin. At kung yun din, mga kapatid, yung nagbigay ng bagong buhay sa inyo. When there's an opportunity or doors na nag-open para ibahagi yung salita ng Panginoon, respond obediently in faith. Rather than delaying or avoiding it. Kasi minsan, nahihiya kasi ako Hindi ako marunong magsalita. No, kaya yung 5, di ba, pag-aralan natin, let's always remember our testimony. Let's examine or pag-aralan natin yung salita ng Diyos. At magdepende tayo sa Panginoon for boldness. So when doors of opportunity comes, tayo ay ready to preach the gospel. Transformation happens when readiness meets opportunity.
So lagi tayong ready. Sabi nga ni Pablo, I am ready to preach the gospel sa Rome. So dapat tayo din. We have the same assignment. Amen? We have the same assignment with Paul to preach the good news. And siya ay ready. So dapat tayo rin mga kapatid ay laging ready. When opportunity comes, let's be ready. And let's be open to share the good news. Dito po ako magtatapos. Yan. Sabi po dito, Paul's life reminds us that every believer, hindi lang si pastor, hindi lang ang leaders, hindi lang ang workers, all of us, every believers, has a God-given assignment to share the gospel because God saved him. Paul saw himself as a debtor who owed the message of grace to everyone without exception. And that obligation moved him beyond comfort and fear, making him ready to preach anywhere, even in dangerous places like Rome. Likewise, we fulfill our assignment when we feel the responsibility of grace, know that we owed the gospel for our transformed lives, to see every people as our mission field. Hindi lang yung pamilya, hindi lang yung mga binabible study natin. Marami pa tayong pwedeng i-harvest, mga kapatid. Marami pa. Sa world mission nga namin binabanggit din yun na marami pa. Marami pang pwedeng makapakinig ng salita ng Panginoon. And stay prepared to proclaim the gospel wherever God. Ito po yung challenge sa atin. Are we ready? Parang humina. Are we ready? Sabihin natin, I am ready. Palakpakan natin ng Panginoon. Narinig po ng Panginoon yan, ha? Narinig ng Panginoon yan, not everyone is ready. Na ang mga ready po, yumuko. At tayo po ay manalangin. Let's close this with a prayer. Father God, we thank you, O God, sa umagang ito, sa inyong salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon, that everyone has an assignment to do, Panginoon, a task, an obligation, a debt to pay para sa iyo, Panginoon. That we should share the gospel, Panginoon, na siyang nagbago sa amin. That same gospel that saved us, Panginoon, ay ibahagi namin sa mga nangangailangan nito. Salamat, Panginoon. Ang panalangin po namin, O Diyos, na tumimo ito sa puso't isipan ng bawat isa, maunawaan ng bawat isa, i-embrace ng bawat isa ang obligation na ito to share your good news, to transform our church, to transform our families, our community, even our country. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po tumayo para po sa ating pagbibigay. Hallelujah, Lord God. We praise your name, O Jesus, O Lord God. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe, Lord, na pinarating mo po sa amin. Salamat, O Lord God, na muli pinaalala mo po sa amin, Panginoon, na mayroon kaming obligasyon to share your words. Bigyan mo kami ng puso, Lord, na katulad ni Pablo, Panginoon, na masaya, Panginoon God,
na i-share ay iyong mga salita. And use us, O Lord God, as a channel, O Lord God, ng iyo pong mga salita, Panginoon O God. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon O Lord God. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Lord, ang buhay namin. Kasama po dito, Panginoon, ang masaya, Panginoon O God, na pagbibigay namin, Panginoon, ang aming pong mga ikapo, Panginoon, ang aming mga offering, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga trabaho, sa mga negosyo, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin, O God. Kami, Lord, ay buong puso na maghahandog sa iyo, Panginoon, O Lord God. At dalayan po namin, Lord, na lahat po ng aming malilikom, Panginoon, O God, na offering and tithes, O God, magagamit po ito, Lord, para po sa ikalalago, Panginoon, ng iyong gospel, O Lord God. Ang marami pong ma-reach out, Panginoon, makarinig sa at marami pong maligtas, Panginoon, O God. Sapagkat alam namin, Lord, yun po ang mission mo, Lord, na makasama kami, Panginoon, O God, sa langit at magpupuri sa iyo. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, O God, na magbibigay, Panginoon, O God, and continue, Lord God, na pagpalain mo po ang pinanggagalingan, O Lord God, ng kanila pong bread and butter, O God. Maraming salamat po. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Malaya na po tayo makakapagbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Purihin ka, O Diyos. Amen. So, anong oras na po? Oras na upang ipagsigawan ang kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. Amen! Amen. So, it's testimony time. Tinatawagan ko po si Pastor TJ. Ayan, isa pong magandang umaga sa lahat. Blessed po ba tayo? Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon. Continuation po ito noong last week. No? Kasi mahaba po yung program natin, kaya di na po masyadong nag-long speech. And gusto ko lang pong bigay ng glory sa ating Panginoon, of course, sa kanyang kadakilaan sa buhay po ng inyong lingkod. So, di po lingid sa inyo. Actually, by grace po talaga, no? Kung paano po tayo naka-recover. So, kwento lang po sa inyo kasi quick testimony lang po ito sa mga iba na matagal na po akong kilala. Alam niyo po ito. So, that was way back 2006. 20 years ago po, no? Tawag dito. Nag-start po kasi, of course, bago-bago yung mga computer games noong time na yon. And for more than 1 year, ang inyong pong lingkod ay, kumbaga, naging game addict, computer addiction. Okay? At yung addiction po na yun, hindi po siya simpleng addiction lang kasi ano yun hindi po ako makatulog nang hindi ako nakakahawak ng computer. And tawag dito, ganun po yung addiction nun. Saka kaya kong mag-game ng ang pinaka-record breaking ko is may record breaking pa, no? Halos abutin lang ng 2 days, 1.5 days tuloy-tuloy. Walang tulog. May kain naman po, no? May tubig. Ganun po dati kasi may mga promo pa dati. Uso pa yung may mga promo.
Tapos, bukod po doon, inengganyo ko ng kaaway, no? Na, tawag dito, may ranking po kasi yung game ko noon eh. And, hindi ko pinagmamalaki. No? Siguro dati, number 1 po ako sa buong Pilipinas nung time na yun. Yung game is Counter-Strike Source. Kaso hindi siya, kasi kaya po ako hindi makaalis. Kasi isipin nyo, may mga connection ka na doon and madalas na, may mga network na po kami. Wala pang Facebook noon, pero may mga tinatawag kaming forums. Doon po kami, yun yung aming social media. And sabi ko, ano po yun? Kasi kailangan mong protektahan yung ano mo eh. Parang sikat ka doon, may fame ka, may power, may money, na hindi naman naramdaman ng mga magulang ko, no? Hindi na naramdaman yun eh. Kasi dati, sabi ko nga, mo na yung tuition. Kasi babalik ko na lang yan kapag nanalo kami sa pusta. Dati kasi uso pa yung pustahan, dadayo ka sa iba't ibang lugar. And hindi kasi mananalo ka malaki, mauubos mo din sa games. So, in short, panandali ang kasiyahan. Siguro kung uso po yung streaming noon, baka nag-i-stream, isa ako sa mga nag-i-stream. Kaya sabi ko nga, binago po ako ng Panginoon through prayer. Hindi ko po prayer yun. Prayer po ng, if I remember, ng parents ko. Lalo na si Mama. Talagang siya yung parang feeling ko manifestation ng intercession eh. Kasi lagi niya akong pinagpe-pray. Di kasi nila mahanap sa computer shop. Kasi pag pupunta sila doon, lagi akong wala. May special po kasi akong kwarto doon eh. Kapag dyan yung mga magulang ko, alam ng bantay na yung magulang ko yun. Papaupuin na ako doon sa may kwarto. Diyan ka muna for mga habang di hinahanap nila. Pag tingin nila babado, wala ako kasi may kwarto doon na pang sa akin. Kaya, iba yung treatment po eh. Kaya minsan parang gugustuhin mo din, di ba, na di ako makaalis and ang daming natutuwa sa'yo. So parang sa akin, for me, self-accomplishment yun eh. Pero again, hindi yun ikinaka-proud eh. Sa totoo lang, doon po ko recover ng Panginoon. And mula nun, nagsimula sa ministry. Ang una kong kabibe, si Daryl, of course. Tinuruan niya ako mag-keyboard. Tiyatakasan ko pa siya noon. Tapos papagalitan ako ni Ate Jack, no? Ba't mo pinag-intay si Da? Kasi hindi ka pa din, kahit na binago ka ng Panginoon, bumabalik eh. Alam niyo yun, yung kailangan may one day, busitahin ko nga, di ba? Tapos mahuhook ka ulit. So, proseso po yung pagbabago ng Panginoon sa akin. Hanggang sa eventually, nagkaroon ka ng official ministry, yung music. Kaya malapit po sa akin yung music eh. And, may mga DA pa. So, hindi po natatapos eh. Sa totoo lang po, yung grace ng Panginoon, lagi pong nandun. Kahit na ilang beses kung binibreak yung covenant, patuloy siyang gracious enough to accept. Kumbaga yung prodigal son, isang beses lang siya nagkamali. Parang ako paulit-ulit kong prodigal son eh. Pero ganun pa man, napakabuti po ng Diyos sa aking buhay. And yung last week na ceremony, na may quiz pala, may Q&A, may yes or no, blessing po, isa pong malaking blessing ng Panginoon yun. Kaya hindi ko kahit, sabi nga kayo may utang kami sa Diyos. Though, ito yung utang na masaya mong binabayaran kasi worth it eh. Worth it po yung pag-accept dun sa calling ng Panginoon. So, thank you din po of course, sa parents ko, sa aking asawa, na totoo namang napaka-supportive sa aking ministry. Sabi ko, papastor ako, Bay. Tawagan kasi namin Bay. Kasi baby. Para bago. Ayun yun ng B, kasi sa ex ko daw yun, so Bay daw yung kanya. Joke lang. Joke lang. Saan ba yung may asawa ko? Sana wala, mamaya pag... Anyway, ganun po, supportive siya mula nung sabi ko, eto na, sabi ko baka i-accept ko na yung call. Pag-usapan namin yun, and siya naman, wala naman siyang problema. Sige, ako yung bahala dun sa mga bata kung magiging busy ka. Yun yung kanyang unang sinabi sa akin. Kaya sabi ko, di ko makakalimutan yun kasi nga, walang paano yan? Paano yan? May trabaho ka pa? Walang ganun. Yun agad sa kanya, ako, sige, okay lang, ako nang bahala dun sa mga kids. Sila na bahala magbantay. Kung busy daw ako. And sabi ko nga, yun, sa parents ko, sa family, and of course,
sa mga leaders ng church, sa church family, sa mga sumuporta po sa ministry, thank you po sa inyo. Sa mga ginamit po ng Panginoon for us to, alam niyo yun, maabot kung ano po yung tinatawag natin kumbaga achievement, pero lahat po ng glory ay walang iba kundi sa Panginoon. Kasi hindi ko po kaya kung wala po talaga ang tulong ng Panginoon sa buhay ko. At yung mga ginamit ng Panginoon through that journey ay talaga pong kayo po ay naging blessing po sa inyo pong lingkod. And hopefully po, no, makapag-produce pa po tayo ng madaming pastor. Amen. Kung kayo po ay tinatawag na magpastor, wag po ay magdalawang isip. Kasi worth it po. Yun po yung masasabi ko. Sabi kasi nila, di ba, lagi, walang pera sa pagpapastor eh. Hindi naman po kasi yun yung inahabol doon. Hindi po talaga. Kasi sabi lang kayo na, kumbaga, break even lang lagi. Kasi kung lagi kang may supply, di mo kailangan ng Diyos eh. Amen. Doon lalabas lagi yung glory ng Panginoon sa kung saan mo siya mas kailangan, doon mo mas maramdaman na may Diyos pala. Kaya, all glory to God, no? All lahat po ay sa biyaya lang ng Panginoon kung bakit po tayo nakakatayo ngayon dito sa harapan. So, to God be the glory po. Amen. Isang buhay na patutuo po ang ating pong pastor sa umagang ito. So, maraming salamat, Pastor. Nandito po kami lagi na susuporta sa lahat po ng gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen! So, wala po kasi nagpalista. Okay lang daw po, wala nagpalista sa umagang ito. Sabi ko, buti na lang may pastor na nagtuloy-tuloy na kanyang testimony at dahil wala nagpalista, ako na po yung huli. Hindi rin ako nagpalista. So, ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa wakas po, ako po ay muling nagamit sa pagsusong lead. Di ko po alam kung kailan ako huling nag-song lead. So, hindi ko na rin matandaan sa tagal. So, pag nagbo-vote po ng mga schedule, may naitatapat na meron pong schedule din sa work. So, maraming salamat po sa Lord. Sabi ko nga, nakaka-nervyos. Sobrang nervyos ko po kanina. Hanggang kagabi, hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog, parang pati utak ko kumakanta. So maraming salamat sa Panginoon kasi malaking pribilehiyo po yon na magamit po dito sa harapan para po ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit sa Kanya. At ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon sa mga blessing na ipinagkakaloob po ng Lord. At nagpapasalamat din ako sa Lord dahil yung aking pong isang kamay, yehey! Yung 10 mga daliri po, yung 5 daliri po, okay na. So, 5 daliri na lang po yung problema. So, maraming salamat po sa Panginoon. Salamat po sa prayer ng bawat isa. Lagi ko po sinasama yun sa mga Bible studies o sa mga prayer request po, yung 10 mga daliri. So, ngayon po, mababawasan na 5 daliri na lang po yung ipagpipray. So, maraming salamat. Isang patutuo po yun na ang Diyos po ay nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Yan man ay mabigat na karamdaman, maliit na karamdaman. Ang Panginoon po ay laging naka-lay hands po ang kamay sa ating pong kagalingan. So maraming salamat po. To God be the glory. So tinatawagan ko po si Pastor para po sa announcement. Ayan, ako po ulit. Huwag po kayo magsasawa. Announcement lang po tayo. By the way po, no, welcome po sa ating po mga newcomers and I hope na kayo po ay makapiling ulit namin sa mga susunod na Sundays kay Sister Leia, tama ba, ng Campus Ministry. And of course, si Sister Glessy, ang husband, no, ka-office mate ko po, si Glessy. Opo. Kaya welcome sa Liano Christian Community. And hopefully, sa mga susunod pong Sundays, kapiling pa din namin kayo. Announcements. Okay, so tayo po ay magkakaroon ng Kids Vacation Bible School. Ito po ay sa bakasyon, of course, ang mga chikiting na nag-aabang lagi sa Sunday School. So of course, kailangan din po natin ng volunteers. Okay? Kaya sa mga available po, ito po yung mga dates for confirmation, May 25 to 30 or June 1 to 6.
if available po kayo at kayo po ay may willingness makapagturo sa kids, makapag-assist, open po ang ating pong kids ministry para sa mga volunteers. Yan, kung kayo po ay tinawag, lapitan niyo lang po si Teacher Letty. Taas po ang kamay. Yan. Teacher Letty Damian. Ang ating pong theme ng VBS po this year is Discovering God's Miracles Along the Way. Psalm 77, verse 14. Kaya kung kayo po ay may pagkatawag sa mga chikiting, pagtuturo, magaling sumayaw, kumanta, okay, ngayon po pwede po kayong mag-sign up. Kung available po kayo sa mga dates na to, kasi ang ating pong VBS ay buong linggo yan. Okay, tuwing morning lang naman po. Okay? Kaya po kung available po kayo, kausapin niyo lang po si Teacher Letty. Tayo po ay naghihintay ng mga volunteers. And next naman po, of course, sa baba, meron po tayong preschool, yung ating pong Agape Kids Center. At open na po ulit yung ating pong summer classes. So kung kayo po ay may mga anak, ages 3 to 4, na gusto niyo pong ihanda for preschooling, ito na po yung best time kasi ang 2.5 lang po ang tuition fee. At yan po ay for 3 weeks starting April 13. Kaya kung kayo po ay interested o kaya may kapitbahay po kayong kakilala na may bata, 3 to 4 years old o kaya pwedeng 5 at gustong magkaroon ng preparation before mag-preschool, lapit lang po. May number po dyan o kaya kay Teacher Agnes o kaya Teacher Abenex. Yan. Tama po ba? Sa ating pong mga AKC teachers. Okay. So, magkakaroon din po tayo ng ating pong talent search. Kaya tatawagan ko po si Sister Jamela and Gian, Brother Gian, sa Talents Night Screening. Okay, good morning, LCC. Before we start, we want to announce that the Kids Talents Night audition registration is officially closed. So we thank you for all the kids and to all the parents who consented to let them register for our search. So, firstly, our screening will be on March 15, 2026, next Sunday, after church service po. And dito lang po siya gaganapin sa LCC Hall. And this is open to all kids and youth, age 7 plus and 13 plus for youth. Okay, so... Ayan. Sige, next slide po. So, sa guidelines naman po natin, no, the kids will have to perform 2 sets to complete the screening. So, mamimili lang po sila kung singing or dancing po. No? And we will be giving 2 songs po sa kakanta and magpo-perform lang po sila for 1 minute. And sa pag-dance naman po, magsisend po kami ng dance video para po ma-practice po nila. Ayan. So, gaganapin po siya dito and hindi po siya video, kundi ipe-perform nila dito live next Sunday. And next naman po, set 2, this is acting-based. Since ang Talents Night po natin, hindi lang po siya singing and dancing, we also require acting skills. So, we will be giving a short line or a short dialogue from the script. And yun po yung pagbabasayan ng mga kids. And they will be saying the line 3 times with 3 emotions: happy, sad, and angry. Okay. So, ayun lang naman po. To God be the glory po. We hope to see everyone, every kids, and every youth next Sunday. Thank you po. Thank you, Gian and Jamela. Oh, ayan po ay next week na. So, ang ganda po niyan, no? May acting pang TikTok ba? Hindi, pang ating pong play. So, talent search sa ating pong kinaabangan na Talents Night. And of course, magkakaroon po tayo next week din po ito, March 15, sa mga kabataan, youth. Ages 13 and hanggang 20. Okay, yan po wala pong youth dito, no? Wala bang youth? Saan ba yung mga kabataan dyan? Yun, of course. Mga thunders. Ang tataas ng kamay.
Yan po, mag-aaral po kayo ng fellowship. Ito po ay pinamagatang unfiltered. #unfiltered, out with the old, in with the new. From Colossians 1:12-13. Ang lunch po ay libre na, sagot na po ng youth. So ang kailangan nyo lang pong gawin, pumunta po sa March 15, 1 p.m., punta po kayo sa church for free, no? Yan. Yung ating pong lunch ay free. And let go of the past, sabi doon. At basahin nyo na lang po sa mga susunod. Okay, of course, magkakaroon din po ng fellowship. Magkakaroon din po ng fellowship ang ating pong ushering ministry. Mamaya na po yan. Ito po ay fellowship and workshop. At ang inyong pong lingkod ang speaker. Ako po, no? Kaya sa mga usher, part po ng ushering ministry, magstay po kayo after the service. Sagot naman din po. Tama po ba may pa-lunch naman po ito? Na care of ushering ministry. Okay? So, ayan po, no? Sa ating po mga announcement for our weekly activities naman, we'll have our regular Bible studies. Kung kayo po ay tatay, nanay, singles o kaya youth, every week po meron po tayong mga Bible studies. Pwedeng online, pwedeng face-to-face. Kailangan nyo lang pong kumonect, no, sa inyo po mga leaders. May mga GC naman po tayo sa mga tatay, nanay, youth, and singles every week. Tapos, of course, ini-invite din po namin kayo sa isang prayer. No? Prayer night every Friday. Ito po ay, kahapon po kasi morning watch. Dito po tayo nag-prayer meeting. Pero sa Friday po, magkakaroon po tayo ng prayer meeting online. Kaya lahat po ay invited, 7:30 p.m. Bibigay po namin yung link. Join lang po kayo sa LCC Loop. And of course, yung ating po mga Bible studies, kung kayo po ay nagnanais na maging part, no, ng ating pong mission, Lighthouse Ministries, be a volunteer sa ating po mga Lighthouse and Outreach Ministries. Every week po yan, lahat po ng mga lugar dito sa Liano halos ay may mga Bible studies tayo. So kung kayo po ay interested, maging testimony o kaya tumulong o kaya mag-share na ng Word of God, why not? Diba? Sabi nga sa ating sermon kanina. No? Tayo po ay tiyatawag na mag-share, maging volunteer po tayo. Every week po yan. Every day, actually, except Monday. And of course, kung gusto niyo po maging connected sa ating po mga activities, join po kayo sa ating pong Facebook group. We have yung LCC Loop. I hope lahat po ay join na dyan. At kung kayo po ay may mga negosyo naman, at bawal dito tumawad, dito po pwede magbenta sa LCC Marketplace. Yan, join din po tayo dyan sa ating po mga groups. And of course, like and follow and share our Facebook page, Liano Christian Community. So, tatawagan ko po si Pastor Nerio para po sa ating benediction. Thank you po. Thank you, Pastor TJ, Timothy John. Okay, before we end, gusto ko rin mag-testify, no? Kasi we are praying for almost more than 30 years for this prayer request na kami po'y mawala ng Sabado. Yung aking work, no? And praise be to God, starting tomorrow, wala na po kaming Sabado. So, I really praise God. We are praying for more than 30 years, ha? Ngayon lang sinagot ng Panginoon. Actually, kahapon lang sinagot. And I really praise God for giving me the opportunity again makapaglingkod sa Panginoon ng Sabado. At sama-sama po tayo pag Saturday na sa ministry. Okay, so isa pa pong gusto kong ipag-pray ninyo sa inyong araw-araw, isama ninyo ay ang ating pong ekonomiya, no? Because meron pong balita, because of the Middle East war, the price of the oil ay papalo hanggang 120 pesos per liter. Yun ang balita kasi meron kami pong sariling meron po kami kasing company na may oil. So, isa po yun sa balita. So, anong gagawin ng mga Christian? Siyempre mag-pray. Hindi yung nagulat. Wala nang ginawa. Hindi nagulat lang. Ipag-pray at maging testimony po tayo na hindi tayo madadala nung problema na yan. Bagkus is a challenge for us na paano po mamuhay ayon po sa, sabi nga kanina sa preaching nakadepende sa ating Panginoong Diyos. Bakit na nangyayari mga ganitong bagay? Alam niyo kung bakit? Para turuan ang mga mananampalatayang lalong dumepende sa Diyos.
Kasi kung walang ganito, wala na pong magdidepende sa Panginoon. Kayang-kaya na naman natin eh. Pero nagkakaroon po ng mga problems, ng mga kakulangan because gusto ng Panginoon na tayo'y dumepende sa Kanya. Amen. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay tumayo at sabihin, Hallelujah! Hallelujah! Woo! Glory to God! Hallelujah, Jesus. Now unto Him. Praise be to God. Unto Him who is able to keep us from falling and to make us stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord. Be the glory. Hallelujah. And majesty, dominion, and authority, what now and ever. And be the glory, and be the glory. Hallelujah, Jesus. Now and both now both now. Amen. Hallelujah. Tinatawag ko si Brother Aldrin Buena at ang kanyang wife. Please be here in front. They will be going to, Brother Aldrin will be going to Middle East once more para sa kanyang job. We will pray for him and for his family, no? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagagalak. Tunay nga, katulad ni Pablo, it is our obligation to preach the Word of God. Kami po ay obligated na mangaral ng iyong mabuting balita. Hindi lamang sa pamamagitan ng aming bibig, kundi sa pamamagitan ng aming patotoo, ng aming buhay na binago ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita sa Roma chapter 1, na kung saan binigyan ng kahalagahan ang pangangaral ng mabuting balita. At kami, Panginoon, na tinawag mo hindi lamang pumaligtas, kundi makatulong, magbahagi ng mabuting balita para ang lahat ng tao ay makatanggap ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, na kami tinawag mo, na kami naligtas. Subalit ang kahalagahan nitong kaligtasan ito ay dapat po naming maipangaral sa ibang tao ang kaligtasan ng salita, Panginoon, galing sa salita ng Diyos. At salamat po, Panginoong Diyos, kay Pastor Aljo na yung ginamit. Tunay nga, patuloy mo siyang gamiting instrumento na nakapaghatid ng yung mabuting balita. Saan man siya pumaroon, Panginoon, dalangin namin ang kapangyarihan ng Diyos ay makita sa Kanya upang tunay nga maipangaral ng mayroong pong kapangyarihan ng iyong salita na hipuin ng lahat ng tao na kamakarinig ng iyong mabuting balita at sila po'y tumanggap sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Biyayaan mo siya, Panginoon. Patuloy na ingatan mo siya
gamitin at gabayan, Panginoon, sa kanyang buhay na isang mangangaral at isang pastor doon sa RMCC. Samahan niyo po siya, Panginoon. Ikaw po ang maluwalhati sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod sa inyo. Pagpalain mo rin ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, Panginoon, na patuloy na tumutulong sa kanya. Encouragement, financial, Panginoon. Salamat po sa family, sa kanyang parents. Continue to bless them, O God. Use his parents, O Lord, sa ganitong ministeryo sa mga manggagawa po, Panginoon. At sa aming pagtaas ng aming kanang kamay, pinapanalangin namin, Panginoon, si Brother Aldrin na tutungo muli sa ibang bansa para magtrabaho po, Panginoon. Ang dalangin namin, kayo po ang lumukob sa kanya. Ingatan mo siya, Panginoon. Ilayo siya sa maling katuruan. Ilayo siya, Panginoon, sa mga matasamang tao po, Panginoon, sa may mga masamang layunin, kundi siya ilapit sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan po makarinig ng iyong mabuting balita. Ang dalangin namin, O Diyos, ingatan mo siya, ilayo sa anumang karamdaman, ilayo sa anumang kapahamakan o aksidente, Panginoon. At dalangin namin ang iyong banal na dugo, ang siya pong lumukob, sumakop sa kanyang buong buhay, at ang kanyang kaisipan at puso ay punuin mo ng iyong salita, ng iyong gospel, ng iyong good news, Panginoon. At ganoon din, ipinapanalangin namin ang kanyang maiiwan dito, ang kanyang asawa at anak, Panginoon. Panalangin namin na ingatan mo ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ilayo sa anumang kapahamakan, ilayo sa anumang masasamang aksidente o anumang aksidente o anumang karamdaman po, Panginoon. Bagkus sila ingatan ng iyong mapagpalang kamay at ingatan ng iyong mga salita po, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay, sa kanyang oras na binigay na nagpagamit sa Diyos habang narito sa Pilipinas. Ang pamilyang ito po, Panginoon. Ang pamilyang Buena, O God. At sa aming pagtaas, panatiling nakataas ang kamay, mga kapatid, alam ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. Wala po, hindi po lingid sa Diyos. Hindi na itatago sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang nasa puso mo, kapatid. Ano man ang iyong pangangailangan sa ngayon, kakulangan sa pinansyal, Panginoon, dalangin ko ang pagpala mo sa kanila. Magkaroon kami ng financial breakthrough sa aming mga buhay po, Panginoon. Sa mga nangangailangan ng trabaho, God will provide trabaho para sa iyo, kapatid, na the best para sa iyo. Sa mga may trabaho na nangangailangan ng mga increase ng sahod, God, Lord, increase ang kanila pong sahod po, Panginoon. At dalangin ko rin ang mga naghihintay ng promotion. God will promote you sa inyong mga trabaho sa pangalan ni Jesus. At sa mga sa family na nagkakaroon ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan, God will be the one to restore the relationship at kapayapaan sa inyong pamilya. Naroon muli ang pagkakaisa, naroon muli ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya sa pangalan ni Jesus. Tanggalin ang anumang galit, tanggalin ang hindi pagkakaunawaan. Ito'y palitan ng pagkakaisa at pagpapatawaran sa bawat isa sa buong pamilya. Panginoon, dalangin ko rin na may mga karamdaman. Kung meron kang karamdaman, kapatid, mula ulo hanggang paa, let the blood of Jesus heal you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Kagalingan, tanggapin mo, kapatid. At sa mga hindi po makatulog, wala pong kapayapaan, the Lord will give you peace, the calmness that you need, and you will receive yung sleep na kailangan mo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, proteksyonan mo kami, Panginoon, laban sa kapahamakan. Ilayo mo kami sa masasamang elemento. Panginoon, gamitin mo kami na may makapangyarihan sa kapangyarihang pamamaraan upang ma-spread namin ang iyong mga salita. Samahan niyo kami, Panginoon. Ito ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, mga kapatid. Thank you and see you next Sunday. Amen!
maraming salamat po sa bawat isa. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pot, di ako kasama natin ang Diyos. Di ako nangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen! Maraming salamat po sa lahat. Ingat po sa pag-uwi. At sa mga nasa FB Live po, see you on next Sunday. To God be the glory. God bless us all.